Magmula sa nakakatawang flop na ito na ginawa ni Marcus Smart hanggang sa pagtatae ni Paul Pierce sa kanyang shorts, ay ito ang mga wildest moments in NBA history. When a guy's banging you, wait a minute! Has to fire! Sa ating unang moment, may isang tira sa NBA ang yumanig sa isa sa mga staff ng liga. How about this, Matt? Look at this. Landry feels he didn't like the way the floor was being cleaned, so he points this guy and says, "Hey, do a better job." No, can you believe that? Kahit sino naman siguro mayayanig. Pero bakit tila si Tony Parker ang nahilo? Dahil sa ating susunod na video, ginawa ni Parker ang isang pambihirang free throw sa kasaysayan ng NBA. And Tony Parker, did he lose control or? Naglasing siguro to kasama ni Coach Pop. At sa number 10, isang moment naman sa courtside ang nagpakilig sa lahat. Ito ay ang sandaling pinakilig ni Kevin Durant, ang isang lola. You're watching the double team. You're watching this game close. They're forcing Chris Paul in the paint. she got hit with the ball and she gets a kiss from Kevin Durant. She's gonna tell all her friends about this tomorrow. She needs a picture though. Swerte naman ni Lola. Sana all. Pero tila sinuwerte din ang fan na ito sa number 9. You're gonna be shooting for $1,000. How do you feel about this? Feel really good. Think you're gonna make it? All right. He's gonna try. Ladies and gentlemen, give it up for Kevin. Shoot for $1,000. Let me hear you scream! Oh! Oh my! Oh my! I have. Check with the judges and see if that's fair. But ladies and gentlemen, give it up for Kevin one time! Talaga nga namang bihirang mangyari yan. Pambihira din ang ating number 8 dahil nagawa ni Trevor Booker ang isa sa mga pinaka-unexpected circus shot of all time. Booker, got it! Are you kidding me? Literal na tirang bahala na. Pero mas grabe ang number 7, ang panahong ginulat ni Jeremy Lamb ang buong Toronto. Hornets got a pair. Lamb lost it. Has to fire. Oh! He hits. Jeremy Lamb wins it. Unbelievable. What just happened? Toronto. Iyak tuloy si VanVleet. Ngunit ang mga pangyayari sa liga ay hindi laging maganda dahil ang moment natin sa number 6 ay katawa-tawa. Lubos na pinoproblema ng NBA ang mga players na tila sinasapian makakuha lang ng foul. At sa totoo lang, katawa-tawa ito. Pero mas nakakatawa kung paano sinapian si Marcus Smart. This is the greatest flop in NBA history. Oh, this is. Played it off. He laid on the floor like he got shot. Isn't that a new dance? Feeling ko talaga may masamang elemento ang tumulak dyan. Nasa top 5 na tayo mga idol, kaya siguradong wild moments na ang mapapanood nyo. Sa number 5, pag-usapan naman natin ang lalaking ito, ang cheerleader ng Phoenix Suns na si Nico Rales, dahil ang lalaking ito ay kilala ng milyong-milyong tao sa buong mundo bilang isang human ball. Ang lalaking ito ay hindi sinasadyang idakdak ang kanyang sarili, ngunit hindi iyon ang nakakabaliw na pangyayari dahil naging viral ang kanyang video at naging isang internet sensation siya dahil dito. As it's happening, you must be going, oh, wow. like, It was more of a, oops. Yeah. My bad. Yeah. Now you know what a ball feels like. All right. Wild nga kung iisipin na i-shoot mo ang sarili mo sa court, pero hindi ito kasing wild nang ginawa ni Tracy McGrady sa number 4 dahil nagawa niya ang isa sa mga pinaka-wild comeback of all time. Noong 2004, ito ay ang Rockets kontra sa Spurs at sa last 40 seconds ng laban, ang Houston Rockets ay down by 8 points na tila nangangailangan ng isang himala. Nang makuha ni Tracy ang bola, ay ginawa niya ito. Obviously upset with Manu. Here's McGrady for three. And the Spurs now lead by 7. Rockets looking for a quick shot. Bowen is all over McGrady. Foul is picked up. A contested four-point run. Barrett can't find anybody. They have no timeouts remaining. Finally gets it in to McGrady. McGrady over Bowen for three. Yes. Yes. Brett Barry gets it in. And Brown lost
Nang gabing iyon, gumawa si T-Mac ng 13 points sa loob lamang ng 33 seconds at kinuha ang panalo mula sa Spurs. Grabe, sobrang wild nun T-Mac. Ngunit hindi kasing wild ng ginawa ni Jason Kidd dahil sa number 3, ang lalaking ito ay nahuli sa kanyang pandaraya on live TV. Noong 2013, si Kidd ay nasa isang medyo mahirap na sitwasyon dahil sa panahon ng isang laro laban sa Lakers and Nets ay down by 2 points sa last 8 seconds ng laro at wala nang natitirang timeout. Kaya dahil sa hindi na sila makakagawa ng play, kinakailangan ni Jason Kidd na maging creative at doon siya nakaisip ng napakatalinong ideya nang sinabihan niya ang kanyang player na banggain siya upang mabuhos ang kanyang inumin sa court para matigil ang laro at magkaroon sila ng oras na mag-set up ng play. At kahit tila isang henyong ideya ito, lumikha pa rin ito ng isang pasabog para kay Kidd dahil hindi lamang natalo ang Nets sa laro, ngunit kinabukasan ay pinagmulta si Kidd ng $50,000 dahil sa sadyang pagtapon ng kanyang inumin. Okay na sana, malas mo lang at nahuli ka. Speaking of malas, ang kamalasan ay inabot ng Rockets sa number 2 ang naging dahilan ng pagkawala ng tsansa nila na makuha ang kampyonato. Sa 2018 Western Conference Finals, ang Rockets ay up 3 games to 2 kontra sa Warriors. At ayon sa statistic, mayroon silang 86% na tsansa na manalo sa serye at umabot sa NBA Finals. Ngunit sa halip na manalo sa Game 6 at ma-eliminate ang Warriors, ang Rockets ay natambakan at umabot pa ang serye sa Game 7. At sa ganoong statistics sa pustahan, aakalain mo na ang Rockets na ang mananalo. Ngunit sa halip ay gumawa sila ng isa sa pinakamalaking choke game sa kasaysayan ng NBA. Harden behind the screen. Gordon for 3. Harden. They are in their grill. Here's Harden way off. Tucker. Corner. Harden short. Harden shoots it. 5 for 15 from the field. Shoots the 3. Always in striking distance. Ariza for 3. Harden comes short. There's the corner 3 from Tucker. Gordon is open for 3. Way off. Oh, Ariza turning and shooting. Off-balance shot. Golden State doing it here in the third. Pops it out to Gordon for 3. Ariza for 3. Cannot find the range. Is there a point, Reggie, where you stop shooting? Pinainit ng Rockets ang ulo ng lahat ng mga tagahanga sa gabing iyon. Hindi lamang sila na-eliminate sa playoffs, ngunit gumawa din sila ng NBA playoffs record na 27 consecutive missed 3-point shot. Grabing kamalasan naman yun. At sa ating number 1, pag-usapan natin ang nakakabaliw na kontrobersya sa kasaysayan ng NBA. Sa Game 1 ng 2008 Finals, tila na-injured ng malala si Paul Pierce. O pwede nating sabihin na hindi talaga ganun ang nangyari dahil sa likod ng mga eksena ay may maruming nangyari noong gabing iyon. At makaraan ang mga taon, sa wakas ay isiniwalat na ni Paul Pierce ang katotohanan sa mundo. I have a confession to make. Whoa. I just had to go to the bathroom. A number 1 or I had to go to the bathroom. But why did you need a wheelchair to get to the bathroom? It was that bad. Something went down. I had to go. Michelle Beadle. You were streaking? Okay, anywho, injuries. That's it. Injuries are the story. Literal na natae si Paul Pierce sa kanyang shorts at sinabi niya talaga iyon. Ngunit noong 2021, binago ni Paul Pierce ang kanyang pag-amin. I mean, now it's like it's on the web. It's a conspiracy theory. No, I never pooped my pants after 3 years old. Paul, umamin ka nga. Natai ka ba talaga o hindi? Wala namang problema kung oo. Sinabon mo lang sana ng maigi.